Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 4A natutukoy ang iba't ibang kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya. Narito ang bahagdan ng populasyon ng Pilipinas na kabilang sa iba't ibang paniniwala o relihiyon noong 2020 ayon sa Philippine Statistics Authority. Makikita na ang pinakamaraming bilang ng Pilipino ay kabilang sa Kristyanismo na tumatakip sa 93.25% ng populasyon. Sinundan ito ng Islam na 6.42%. Pangatlo ang mga katutubong relihiyon na 0.23%, 0.4% naman ang mga nasa Buddhism, at ang natitirang bahagdan ay mga taong hindi nagre-relihiyon at mga taong hindi nakuhaan ng datos patungkol sa bagay na ito. Kristyanismo. Ang Pilipinas ay itinuturing na Kristiyanong bansa at ito ay napatunayan sa huling census ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Lumabas na mahigit 101 milyong Pilipino ang kabilang sa Kristyanismo. Nangunguna sa mga Kristiyanong organisasyon kung pag-uusapan ay bilang ng kaanib ay ang Roman Catholic na may kasaping halos 86 milyon ng populasyong Pilipino. Kasunod sa dami ng kasapi ay ang Iglesia ni Cristo na may halos 3 milyong kaanib. Sinundan ito ng Seventh-day Adventist, Aglipayan Church, Philippine Independent Church, Bible Baptist Church, United Church of Christ in the Philippines, Jehovah's Witnesses, Church of Christ, at iba't iba pang mga Kristiyano organisasyon na binubuo naman ng pinagsama-samang halos 9 milyong Pilipino. Bagamat nahati sa iba't ibang sekta o pangkatin ng relihiyon ang Kristyanismo, ang kanilang paniniwala ay umiikot sa mga sumusunod. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay sinasampalataya ng tagapagligtas at siyang babalik dito sa lupa sa araw ng paghuhukom. At ang kaligtasan ay matatamo ng mga taong lubusang sumusunod sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang pangalawa sa pinakamaraming tagasunod ay ang relihiyong Islam na binubuo ng halos 7 milyong kaanib. Ang kinikilala ng mga Muslim na nag-iisang Diyos ay si Allah. Si Muhammad naman ang kaniyang propeta. Sa Quran mababasa ang mga aral na sinusunod ng mga Muslim. At upang isabuhay ang kanilang pananampalataya, kailangan nilang sundin ang 5 haligi ng Islam. Sa ating bansa, may mga Pilipino na ang relihiyon ay ang kanilang relihiyon pa mula noong bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan. Ang mga halimbawa nito ay ang mga lumad, igorot at ati. Ani mismo ang kanilang paniniwala, ibig sabihin, naniniwala sila sa mga espiritu at mga Diyos na naninirahan sa kalikasan. Mayroon silang mataas na paggalang sa kanilang mga ninuno. Sila ay mahilig magsagawa ng mga ritual upang maging kalugod-lugod sa mga espiritu. At wala silang opisyal na aklat tulad ng Biblia o Quran. Subalit ang kanilang tradisyon at paniniwala ay naisalin sa mga sumunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga oral na tradisyon tulad ng pagkukwento at pag-awit. At ang isa pang relihiyon na may maraming kaanib sa ating bansa ay ang Budismo. Sila ay may bilang na mahigit 39,000 na kadalasan ay kabilang sa Filipino-Chinese community. Ang Budismo ay nakatuon sa pag-abot ng enlightenment sa pamamagitan ng pagsunod sa Eightfold Path. Karaniwan ng Budismo ay walang sinasambang Diyos. Ang kanilang mga banal na aklat ay Tipitaka at Sutras. At kilala ang relihiyong ito sa paniniwala sa reincarnation o rebirth na nakabatay sa karma. Narito ang talahanayan ng iba't ibang relihiyon tungkol sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Kung Diyos ang pag-uusapan, ang Kristyanismo ay monotheism o iisa lang ang Diyos na sinasamba, bagamat maraming sektang Kristiyano ang naniniwala sa Trinity o tatlong Diyos. Ang Islam naman ay monotheism. Ang katutubong relihiyon ay polytheism o maraming Diyos na sinasamba. Ang Budismo naman ay walang pangunahing Diyos. Sa banal na teksto, ang mga Kristiyano ay may Biblia. Ang mga Muslim ay may Quran. Ang mga katutubong relihiyon ay may mga oral na tradisyon at myth. Ang Budismo naman ay may Tipitaka at Sutras. Ang pangunahing paniniwala ng Kristyanismo ay pag-ibig sa Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa at pag-ibig sa kapwa. Ang Islam naman ay sumusunod pa rin sa 5 haligi ng Islam. Sa katutubong relihiyon, paggalang sa kalikasan at mga ninuno. Ang Budismo naman ay pagsunod
sa Four Noble Truths at Karma. Sa mga pangunahing gawain, ang Kristyanismo ay nananalangin at sumasamba sa mga pook sambahan. Ang Islam naman ay pananalangin din at pag-aayuno. Sa katutubong relihiyon ay pag-aalay, ritual at seremonya ng shaman. Ang Budismo naman ay meditasyon at mga ritual. Ang mga nangunguna sa relihiyong Kristyanismo ay pari, pastor at ministro. Sa Islam naman ay imam o sheikh. Sa katutubong relihiyon ay shaman at mga tribal elder. Sa Budismo naman ay mga monghe at spiritual teachers. Ang paniniwala naman sa buhay pagkatapos ng kamatayan o life after death, sa Kristyanismo ay langit at impyerno, at buhay na walang hanggan at walang hanggang kaparusahan. Sa Islam naman ay paraiso at impyerno. Sa mga katutubong relihiyon ay muling pagsilang sa espiritual na mundo o sa piling ng mga ninuno. At sa Budismo naman ay muling pagsilang o ang tinatawag nating rebirth o reincarnation. Atin namang pag-usapan ang mga pangunahing kaugalian at katangian ng mga mananampalatayang kasapi ng Kristyanismo, Islam, tribal religions, at Budismo. Ang mga Kristiyano ay maawain at may pusong tumutulong sa mga nangangailangan na alinsunod sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga Kristiyano ay mapakipagkapwa-tao, mahilig silang makihalubilo at magtipon sa mga pook sambahan bilang bahagi ng pagsamba at pagpapalakas ng pananampalataya. Binibigyang halaga sa Kristyanismo ang pagpapatawad bilang mahalagang bahagi ng relasyon. Ang kanilang pananampalataya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nagbibigay ng lakas at positibong pananaw sa buhay. At ang pamumuhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ay ginagabayan ng mga utos at turo sa Biblia na nagtuturo ng matuwid na pamumuhay. Samantalang ang mga Muslim, ang regular na pananalangin at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nagpapatibay ng disiplina at kontrol sa sarili ng isang mananampalatayang Muslim. Bahagi ng kultura at relihiyong Islam ang pagpapahalaga sa kagandahang loob at pagbibigay halaga sa mga panauhin. Ang mga mananampalatayang Muslim ay may matatag na pananampalataya sa kalooban ni Allah. Bagamat may maling pananaw sa iba, ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan at katarungan. Ang zakat o pagbibigay ng limos na isa sa 5 haligi ng Islam na sinusunod ng mga mananampalatayang Muslim ay nagpapakita ng malasakit sa mahihirap. Karaniwan naman ang mga tribal religion ay may malasakit sa kalikasan sapagkat naniniwala sila na ang kalikasan ay sagrado at bahagi ng kanilang buhay. Binibigyan nila ng halaga ang kolektibong kapakanan at pagbabahagi ng yaman, kung kaya sila ay palakaibigan at palaging nakikihalubilo. Ang mga indigenous group ay nagsasagawa ng maraming ritual kaugnay ng agrikultura, mahalagang okasyon at mga paniniwala. Pinaparangalan nila ang mga espiritu ng ninuno bilang mga tagabantay at gabay, kung kaya nananatili ang kanilang paggalang sa mga ito. At sila ay matatatag o resilient dahil napapangalagaan at napapanatili nila ang kanilang tradisyon sa kabila ng impluensya ng makabagong panahon. Dumako naman tayo sa Buddhism. Binibigyang pansin ng mga Budista ang meditasyon at pagiging maingat upang makamit ang panloob na kapayapaan. Sinisikap nila na iwaksi ang pagiging makamundo sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagnanasa at pagiging attached sa mga material na bagay. Sila ay maawain, pinapahalagahan nila ang karuna o habag para sa lahat ng nilalang. Naglalayo ng mga Budista na magkaroon ng pagkakaisa at maayos na pakikitungo sa iba at sa kalikasan. At ang kanilang bawat kilos ay naaayon sa paniniwala sa karma at mga bunga nito, kung kaya sila ay maingat. Mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang paniniwala dahil ito ay humuhubog sa ating kakayahang maging bukas ang isipan at magpakita ng paggalang sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga kaalamang ito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at natutulungan tayong maging mas mabuting miyembro ng lipunan na may malasakit at paggalang sa bawat isa. Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 4B na ipaliliwanag na ang paggalang sa iba't ibang kaugalian ng kapwa
na nakaugat sa pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapanatili ng mapayapang ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng sistema ng paniniwala. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang relihiyon ay personal na hanay o institusyonalisadong sistema ng mga espiritual na saloobin, paniniwala at mga gawi. Ito'y isang layunin, prinsipyo o sistema ng mga paniniwala na pinangahawakan ng may sigasig at pananampalataya. At sa ating bansa, ang mga nangungunang relihiyon ay ang Kristyanismo na nahahati sa iba't ibang organisasyon at ang relihiyong Islam. Bawat relihiyon o pangkatin ng pananampalataya ay may kani-kaniyang paniniwala na may pinagbabatayan, na ang mga ito naman ay isinasakilos at sinusunod ng mga kasapi nito upang ipakita ang kanilang pagsunod. Narito ang mga halimbawa ng ilang paniniwalang sinusunod ng mga Muslim at ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Magsimula tayo sa relihiyong Islam. Marami sa atin ang nakaalam na bawal sa mga Muslim ang pagkain ng baboy. Ayon sa Quran, ipinagbawal lamang ni Allah sa inyo mula sa mga pagkain ang namatay ng walang pagkatay na isinasa batas, ang ibinubong dugong dumadaloy, ang laman ng baboy, at anumang binanggitan ang iba pa sa pangalan ni Allah. Ipinagbabawal din sa mga Muslim ang paggamit ng droga at pag-inom ng alak. Ayon sa Quran, o kayong nagsisisampalataya, ang mga nakalalasing, lahat ng uri ng inuming may alkohol, at iba pa na nakapagbibigay ng lambong sa kaisipan tulad ng ipinagbabawal na gamot, droga, damong marijuana at iba pa, ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Para sa relihiyong Roman Catholic, sila naman ay nagsasagawa ng Ash Wednesday at ito ang kanilang batayan sa Biblia. Ito ay mababasa sa Job 42:6. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo ako ay nakaupo. Sa Daniel 9:3, dahil dito, buong taimtim akong nananalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at nakaupo sa abo. Kilala rin ang mga Katoliko sa kanilang kaugalian na pananalangin sa mga imahe, at ito ang nakasaad sa kanilang katesismo ni Padre Luis de Amisquita. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o ng isang mahal na larawan. Mangyaring magtanda ka muna at saka ka magdasal ng tatlong ama namin. Ang mga Katoliko ay kilala rin sa pagkakaroon ng mataas na pagkakilala kay Maria. At ito ay nakasaad sa kanilang True Devotion to the Blessed Virgin Mary ni Louis Marie Grignion de Montfort. When the saints tell us that all things in heaven and on earth, including God Himself, are subjected to the Blessed Virgin, they know that there were no limits to her power because she has power over God Himself. Dumako naman tayo sa mga iglesia ni Kristo. Marami sa atin ang nakaalam na ipinagbabawal sa mga kasapi ng Iglesia ni Kristo ang pagkain ng dugo. Ngunit ano nga ba ang kanilang batayan tungkol dito? Ayon sa Henesis 9:4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At ayon sa Deuteronomio 12:23, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay, ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. At ang ilan pa nilang batayan tungkol dito ay ang nakasulat sa Levitico 17:10. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapopootan ko, at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. At sa Gawa 15:20, sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Dumako naman tayo sa relihiyong Jehovah's Witnesses. Naniniwala ang mga kaanib ng Jehovah's Witnesses na ang pagdiriwang ng kaarawan o birthday ay hindi naaayon sa mga turo ng Biblia. Ayon sa kanila, walang Kristiyano sa Biblia ang nagdiwang ng kaarawan. At ang pagdiriwang ng kaarawan ay naiuugnay sa masamang pangyayari tulad ng pagputol sa ulo ni Juan, katulad ng nangyari sa Marcos 6:21 hanggang 28. Isa pang kaugalian at paniniwala sa relihiyong Jehovah's Witnesses ang pagbabawal ng blood transfusion o pagsasalin ng dugo. Naniniwala ang mga kaanib ng Jehovah's Witnesses na dapat mag-ingat sa dugo
pati na rin sa pagkuha ng dugo mula sa ibang tao. Ang kanilang batayan dito ay ang nakasaad sa Henesis 9:3 hanggang 4. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Dumako naman tayo sa relihiyong Church of Latter-day Saints o kilala natin bilang mga Mormons. Ipinagbabawal sa kanila ang pag-inom ng kape o tsaa. Pinapayuhan ng mga Mormons na huwag uminom ng mga ito sapagkat ayon sa Book of Mormon at muli, ang mga mainit na inumin ay hindi para sa katawan o tiyan. Ipinagbabawal din sa mga Mormons ang pag-inom ng alak. Ayon sa Book of Mormon, kung ang sino man ay umiinom ng alak o matapang na inumin, ito ay hindi mabuti, ni hindi naaayon sa mata ng inyong ama. At ang isa pang relihiyon na ating pag-uusapan ay ang Seventh-day Adventist. Hindi sila kumakain ng baboy, sapagkat ayon sa Biblia, ito ay marumi. Ayon sa Leviticus 11:4 hanggang 8, pero wag ninyong kakainin ang mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito, pero hindi naman biyak ang mga kuko, tulad ng kamelyo at kuneho. Wag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Bukod sa baboy, iniiwasan din nila ang iba pang hayop na may katulad na katangian. Ipinagdiriwang ng mga Adventist ang Sabat tuwing Sabado at hindi sila nagtatrabaho sa araw na iyon sapagkat ayon sa Eksodo 20:8 hanggang 10, alalahanin ang araw ng Sabat upang ito'y gawing banal. 6 na araw ay magtatrabaho ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay ang Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang magtrabaho. Bakit nga bang mahalagang galangin natin ang mga kaugalian na nakaugat sa pananampalataya ng iba't ibang relihiyon? Una, ang pagkilala sa kahalagahan ng mga kaugalian ng iba batay sa pananampalataya ay tumutulong sa atin na mag-develop ng empatiya na nagpapalakas ng mga ugnayan at nagpo-promote ng kabutihang loob. Ikalawa, ang paggalang sa mga kaugalian na nakaugat sa pananampalataya ay nagpapalaganap ng maayos na pagsasama ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon at kultura na nagbabawas naman ng mga posibleng alitan. Ikatlo, sa pamamagitan ng paggalang sa mga kaugalian ng iba, natututo tayong maintindihan ang kanilang mga values at paniniwala na nagiging sanhi ng mas malalim na koneksyon at nag-aalis naman ng mga stereotype. Ikaapat, ang pagpapakita ng paggalang sa iba't ibang kaugalian ay nag-i-inspire sa iba na magsanay ng pagtanggap na lumilika ng mas inklusibo at nagkakaisang komunidad. At panghuli, ang paggalang sa mga tradisyong nakaugat sa pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapanatili ng cultural identity at mga pamana o heritage na nagpapayaman sa kolektibong karanasan ng sangkatauhan. Bilang mga kabataan sa isang lipunang puno ng pagkakaiba, responsibilidad ninyo ang magpakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Hindi lamang nito pinayayaman ang inyong pangunawa sa mundo, kundi inihahanda rin kayo upang makabuo ng mapayapa at makabuluhang relasyon sa mga tao mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Sa pagpapahalaga sa respeto, nag-aambag kayo sa isang mundo kung saan ang pagkakaiba ay hindi sagabal kundi tulay tungo sa pagkakaisa. Kaya galangin ang iba't ibang kaugaliang nakaugat sa pananampalataya. College Education 7, Quarter 3, Learning Competency 4C, na isa sa kilos ang wastong pagtugon sa mga kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya. Mga kaugalian at paniniwala. Bawat relihiyon ay may kani-kaniyang kaugalian at paniniwala na maaaring nakabatay sa tradisyon o banal na kasulatan. Tulad ng mga Katoliko na nananalangin sa mga imahe at nagdiriwang ng Pasko, ng mga Iglesia ni Cristo na nagdadamit ng formal sa tuwing pumupunta sa sambahan at hindi kumakain ng dugo, ng mga Seventh-day Adventist na hindi nagtatrabaho kapag araw ng Sabado at hindi kumakain ng ilang mga hayop at pagkaing dagat, ng mga Muslim na nag-aayuno kapag buwan ng Ramadan at hindi kumakain ng baboy, at ng mga saksi ni Jehovah na hindi nagdiriwang ng birthday.
Ang tanong, bakit mahalagang magkaroon tayo ng kamalayan at kaalaman tungkol sa kaugalian at paniniwala ng iba't ibang relihiyon? Ano ang iyong gagawin? Basahin mabuti ang mga sitwasyon at tukuyin kung ano ang dapat na maging tugon sa kaugalian ng iyong kapwa na nakaugat sa kanyang pananampalataya. Ang inyong barkada ay nakatakdang maggala sa araw ng Biyernes. Subalit nagpahayag ang isa ninyong kaibigang Katoliko na hindi na siya makasasama dahil nais niyang pumunta sa Quiapo para makiisa at makidiwang sa pista ng itim na Nazareno. Marami sa iyong mga kaibigan ang nainis sa kanya. Kaarawan ng inyong guro. Alam mong siya ay kaanib sa relihiyong Jehovah's Witnesses at hindi sila nagdiriwang ng kaarawan. Nagbabalak ang buong klase na siya ay sorpresahin sa pamamagitan ng mga awitan, regalo at kainan. Kasalukuyang nag-aayuno ang iyong kamag-aral na Muslim bilang bahagi ng kanilang Ramadan. Napansin mong malamlam na ang kanyang mga mata at mukhang nanghihina. Natutuyo na rin ang kanyang mga labi at gustong-gusto mo na siyang bigyan ng tubig at pagkain. Kaarawan mo at naghanda ang mga magulang mo ng mga pagkain para sa iyong mga kaibigan. Isa sa mga bisita mo ay ang kaibigan mong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Alam mong hindi sila kumakain ng dugo na isa sa mga sangkap ng bopis na niluto ng iyong nanay. Napagpasyahan ng iyong pangkat na magsagawa ng pagsasanay para sa inyong performance task sa darating na Sabado. Ayon sa inyong guro, ang sino mang hindi makapupunta sa practice ay hindi isasali sa pangkat. Hindi maaaring makapunta ang isa ninyong kagrupo sapagkat siya ay kaanib sa Seventh-day Adventist at ang araw ng Sabado ay nakalaan para sa kanilang pagsamba. Sa isang role-playing activity, kailangan ninyong manalangin. Bahagi nito ay ang pagsa-sign of the cross. Hindi gusto ng isa ninyong kagrupong kaanib sa Christian Baptist Church na gawin ito sapagkat ipinagbabawal ito sa kanilang relihiyon. Pinipilit siya ng inyong leader na gawin ito. Bakit nga ba mahalagang alam natin ang wastong pagtugon sa kaugalian ng ating kapwa na nakaugat sa kanilang pananampalataya? Una, ito ay nagtataguyod ng paggalang at harmony. Ang pag-unawa at paggalang sa mga kaugalian ng iba, kahit hindi ka nakikibahagi rito, ay nagpapakita ng pagkilala sa kanilang paniniwala. Ang paggalang ay mahalaga upang mapanatili ang mapayapa at maayos na ugnayan. Kahit hindi tayo makilahok sa kanila, maaari pa rin tayong magbigay pugay sa pamamagitan ng maayos na pakikitungo sa kanilang seremonya. Ikalawa, naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at alitan. Ang paggalang sa relihiyosong kaugalian ng iba, kahit hindi mo ito sinasang-ayunan, ay nakakaiwas sa hindi pagkakaunawaan o hindi sinasadyang pagkakasala. Kung may ritual o tradisyon ang iba, ang pagpapanatili ng maayos na asal ay nagpapakita ng paggalang nang hindi sumasalungat sa iyong sariling paniniwala. Ikatlo, ito ay nagpapatibay ng ugnayan. Ang paggalang ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng ibang tao na siyang pundasyon ng malalim na ugnayan. Ipinapakita rito na kaya mong tanggapin at makilala ang pagkakaiba ng pananampalataya. Ang pagngiti sa isang kaibigan sa panahon ng kanilang relihiyosong okasyon ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ikaapat, ito ay nagpapalawak ng isipan at pagkatuto. Ang paggalang sa pananampalataya ng iba ay nagbibigay daan upang maunawaan ang iba't ibang kultura at kaugalian. Ang pakikinig sa paliwanag tungkol sa isang kaugalian ng may paggalang ay nagpapakita ng bukas na isipan at pagnanais na maunawaan ang iba. At huli, ito ay salamin ng mabuting pagkatao at pagpapahalaga. Ang paggalang sa relihiyosong kaugalian ng iba ay nagpapakita ng kabutihan ng iyong asal at nagpapamalas ng halaga ng pagkakapantay-pantay at malasakit. Ang pag-iwas sa anumang kilos o salita na maaaring makasakit sa damdamin ng iba ay nagpapakita ng mataas na paggalang. Mahihinuwa natin sa ating aralin na ang pagpapahalagang nais linangin sa atin nito ay ang paggalang o respect. Ano nga ba ang paggalang? Ito ay pagkilala at pagtanggap sa dignidad, paniniwala at karapatan ng ibang tao
kahit ito ay naiiba sa ating sariling pananaw. Ito ay pundasyon ng mapayapang pakikitungo sa bawat isa at mahalaga sa pagpapanatili ng harmony sa isang lipunan. Ang paggalang ay hindi lamang nakatuon sa pakikitungo sa individual, kundi pati na rin sa kanilang mga kaugalian at tradisyon na nakaugat sa pananampalataya. Ang pagkilala at paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon, kultura at kaugalian ay nagpapakita ng isang bukas na isipan at pagkakaroon ng malasakit sa damdamin ng iba. Kapag iginagalang natin ang kaugalian, tradisyon ng kapwa, ipinapakita natin ang ating kakayahang tanggapin ang pagkakaiba-iba at magbigay pugay sa kanilang pananampalataya nang hindi nalalabag ang sarili nating paniniwala. Sa ganitong paraan, ang respeto o paggalang ay nagiging tulay sa pagbuo ng mas mapayapang lipunan, kung saan ang bawat isa ay may kalayaang isabuhay ang kanilang mga kaugalian at tradisyon nang hindi natatakot na mahatulan o masaktan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!